nagtatagpo sa nag-iisang umiiyak na figura na may baril. Malakas nilang hinarap ang may hawak ng baril at isinadlak sa semento. Ang sandata ay tinanggal at ang muka ng kanyang tiyahin ay dumausdos sa asfalto. Inaresto nila ang babaeng gumuho sa mundo ni Hailey. Naiwan si Hailey na mag-isa sa ambulansya at ang katawan ni Gray ay sinugod sa ospital. Hindi niya alintana ang bilis ng takbo ng ambulansya sa kalsada at ingay nito. Si Hailey ay natulala sa pagkabigla at bigat ng damdamin ng isang kahindik-hindik na sekreto na ngayon lang nabunyag. Makalipas ng ilang araw, nakatayo mag-isa si Hailey sa isang malawak at luntiang damuhan. Ang mga ulap ay lumuluha at mabigat na kulay abo na nagbabanta ng pagbuhos ng ulan anumang minuto. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit. Manhid sa hangin sa paligid niya, ang mga tao ay nagsimula ng tumaka sa paparating na bagyo pagkatapos mag-ali ng kanilang pilit na pakikiramay. Iniwan siyang lubos na nag-iisa. Isang mahina at matalim na dagundong ng kulog ang umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Pula ang gilid. Hindi pa rin nawawala ang pagkagulat. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa nangyari. Ang unang mabagal na luha ay tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa kanyang paligid. Nakatayo siya sa harap ng lapida ni Gray, basang-basa hanggang sa buto. Bumalik ang mga laala. Isang agos ng pinagsasaluang tawanan. Tahimik na gabi at matinding katapatan ang pumuno sa kanyang isipan. Isang buong buhay ng mga alaala na binuo nila ng magkasama. Tila ang kanyang pansamantalang amnesia, isang mekanismo ng pagtatanggol laban sa trauma ay nabasag lamang dito ngayon. Ngunit sa bilis ng kanilang pagdating, muling nabasag ang mga maliliwanag na alaala. Ang matalim, nakakabinging bang ng putok ng baril ng kanyang tiyahin ay bumagsak sa kanyang mga isipan na nasira ang bawat magandang sandali na hindi na maibabalik ng mga piraso. Ang pagtataksil, ang dugo, ang mga hiyawan, iyon ang bagong alaalang nakatatak sa kanyang isipan ngayon. Ngayon, naiiwan siyang nagtatanong sa lahat. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ni Gray at ng kanyang tiyahin? At paano umabot sa puntong ito? Ang mga madilim na tanong ay parang walang hanggang bigat. Alam niyang hindi maaabot ang mga sagot. Ang kanyang tiyahin ay malapit nang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, patahimikin sa loob ng mga pader ng bilangguan, habang si Gray ay nananatili rito, magpakailanman na isang alaala lamang sa ilalim ng malamig na lupa. Mula sa kanyang bulsa, nilabas ni Hailey ang kanyang telepono. Mabilis na nakakonekta ang isang tawag. Inilagay niya ang aparato sa kanyang tenga. Ang kanyang boses ay humihiwa sa ingay ng ulan, malutong at malamig. Isang malaking kaibahan sa kanyang mga luha kanina. "Yes, I'll see you in an hour." Sabi niya, ang mga mata ay nakatutok sa pangalan ni Gray na nakaukit sa granite. "Aha, sa park. Dawn, alone." Tinapos niya ang tawag nang hindi naghihintay ng reply. Ang telepono ay nag-click sa shut at si Hailey ay tumalikod mula sa libingan Ang ulan ay agad nang tumama sa kanyang itim na damit sa kanyang katawan. Ang kalungkutan ay naroon pa rin. Isang guwang na sakit, ngunit isang bagong focus ay mas matalas. Mas malamig na ang mga sagot. Tapos na siyang maging biktima ng mga sikretong itinatago nila. Madaling araw sa sinabing lugar, saktong huminto ang sasakyan sa gilid ng bangketa. Pumatak ang adrenaline sa dibdib ni Hailey, tila isang bugso ng malamig na tubig. Ito ang lugar kung saan sila nagsimula, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, kung saan magsasara din ng lahat. Ang lugar na yun kung saan nagkita muli sila ni Gray noong dinidiscover niya ang mga pangyayari.
Doon niya rin nakita ang pagliwanag ng mukha ng kasintahan mula sa madilim na pinagdadaanan nito. May ligtas lamang ang kanilang nakaraan. Hindi niya narinig na may huminto malapit sa kinatatayuan niya na sasakyan, sa mahinang ugong ng tambutso at sa tibok ng sarili niyang puso. Bumukas ang pinto ng pasahero. Kasabay ng pneumatic hiss, isang biglaang nakakabinging tunog sa tahimik na hangin ng parke. Walang pinagpalit na salita. Pumasok at sumandal siya sa malamig na leather seat. Hinila ang pinto pasarado ng malakas. Ang hangin sa loob ng kotse ay naramdaman agad na mabigat. Sinisingil ng lahat ng mga bagay na kailangan nilang alisin. Lahat ng mga bagay na hindi nasabi. Hindi pa siya tumitingin sa driver. Nakatutok ang kanyang mga mata sa labas ng windshield. Naghihintay na masira ang katahimikan. Naka-idle ang makina. Isang mahinang vibration ang umuugong sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang tensyon ay isang buhay na bagay, sapat na kapal upang mabulunan. I'm sorry for your loss. Isang mahina at seryosong boses ang bumasag sa katahimikan. Isang beses tumango si Hailey, matalim at mabilis. Isang reflex na hindi niya naramdaman. Ang bigat ng mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin. Isang formalidad na walang kahulugan. Wala na si Gray. Nagpatuloy ang boses, cool at collected. Nasa compartment lahat ng bag mo. Do you think may mga kailangan ka pa aside from those? Bahagyang ibinaling ni Hailey ang ulo. Nakatutok pa rin ang tingin sa dashboard. We're all set, she said. Flat ang sariling boses, walang emosyon. Wala na si Gray. Wala na din ang tita. Good job, that's my girl. Sabi ng lalaki na nakaupo sa driver's seat na tila nagbibiro. Sa wakas, tumingala si Hailey. Nagsalubong ang kanyang mga mata. Isang tunay na ngiti, matalas at malamig na parang scalpel ang dumampi sa kanyang mga labi. Of course, you're my doctor and my mentor, remember? Isang hagik-hik na tila galing sa kawalan ang kumilig sa boses ni Hailey. Nabasag ang tensyon sa hangin. Napalitan ng maitim at kuryente. Inabot ng doktor ang manibela. Inabot ng doktor ang mukha ni Hailey. Hinaplos ang kanyang pisngi. Sa sumunod na sandali, dumampi na ang labi nito sa labi niya. Ito ay hindi isang banayan na halik. Ito ay agresibo na may pagnanasa. Isang desperadong banggaan ng tagumpay at kaluwagan. Nagiwalay ang mga labi nilang dalawa. Hingal na hingal. Parehong tumatawa. Isang malamig na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na sasakyan. Yes! We're billionaire, baby! You're the best! Sigaw ng doktor sa loob ng auto. I know, right? Sagot ni Hailey na tila proud sa sarili. Umandar na ang auto kung nasaan ang dalawa. Malabo ang mga ilaw ng lusod sa labas ng bintana. Tapos na ang misyon nila, ngunit simula pa lang ang blankong espasyo na ito para sa kung sino man ang maghahanap ng hustisya ng katotohanan sa mga tunay na nabiktima.